nasa Batangas ako nito, may tumawag sa akin sa cellphone ko na si Sir Joey Espinedo, na sabi niya sa akin, may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila de Lima. So tinanong ko si Sir Joey nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa akin ni Sir Joey na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am de Lima. So pagkatapos noon, pag ng mga 3 oras, tumawag sa akin na nagpakilalang driver bodyguard daw siya ni Ma'am Laila. Kapag tawag niya, pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 eleksyon. Sabi ko sa driver bodyguard niya, pag-iisipan ko muna, hindi kasi sa mga katulad naming mga illegalista, hindi kami agad-agad nakipag-usap, lalo na sa mga nasa gobyerno. Sabi ko sa driver bodyguard niya nung tumawag sa akin ko, Sir, pag-iisipan ko muna yan at saka i-confirm ko muna bago tayo mag-usap, ipagpatuloy ang pag-uusap natin. May tatawagan lang ako ng mga kakilala ko na tao. Nabalik ako dito sa Pilipinas, November 17. Dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti, na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng 2 mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. O isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Patawarin niyo po ako na nadala sa na uto-uto sa panahon na yon, na idamay ka po na walang katotohanan naman. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa God Lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. So dati ko na nga pong alam, narinig na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although, kung naririnig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really then police chief de la Rosa who coerced certain witnesses.